Katatapos lang ng klase namin sa morning, habang pababa kami ng hagdan, may nakasabay kaming dalawang babae. Oy, Vice, na-upload ko na pala yung selfie natin kanina ha. Palike naman, tsaka pa-accept na lang din ng friend request. Salamat. Ako rin ha. Bye, Vice. Biglang nagpantay yung taing ako. Hindi ba nila alam ng mga babaeng ito na girlfriend ako ng pinaharot nila? Okay. Isa pa tong manhid kong boyfriend. Invisible ba ako sa paningin nila? Harap-harapan din yun ha? Sinong mga yun? Hindi ko alam pangalan nila eh. Basta nakasabay ko lang sila kanina. Hindi mo kilala. Pero talagang nakipag-selfie ka kasama sila. Iba din? Uy, nangangamoy selos. Nox, ang babe ko talaga. Napag-ahalata. Ewan ko sa'yo. Kainis. Umuna na ako sa paglalakad. Oh, babe. Hintay naman. Nakakainis yung alam niya nagsiselos ka na nga tapos aasarin at pagtatawanan ka pa. Diba? Sinong girlfriend ang hindi maiirita? Sabay kaming kumain sa kantin. Hindi ko siya pinansin. Bahala siya dyan. Babe. Uy. Bahala ka dyan. Si Lunch, ngiti-ngiti lang. Grabe. Hindi na nga lang ako kakain. Galit ko siyang sinuliyapan. Kahit kailan talaga. Kumain ka nga. Ayoko na. Bahala ka nga. At talaga hindi nga ito sumubo ng pagkain. Kaya naman ang ginawa ko, pinisil ko yung legs niya dahil sa gigil ko. Napaaray lang siya. Babe, ano ba? Hindi mo kasi ako pinapansin. Hindi ba? Magkausap na nga tayo oh. Sige na, kumain ka na. Nagmatigas pa rin ito at hindi gumagalaw. Sige, pag hindi ka kumain, wala kang kiss 1 week. Ay mali, 2 weeks. Makakain na nga. Natawa tuloy ako. Ganun din si Lunch. Sarap naman kumain. Yun no. Isa pa ho si Maria. Wag na wag mong ma-accept yung mga babae na yun. Pag nalaman-laman ko, makikita mo talaga. Nanggigigil ako sa mga babaeng yun. Opo, babe. Masusunod po. Sa takot ko lang sa'yo eh. Good. Grabe talaga ang babe ko. Takutin ba naman ako ng ganun? Nakaakbay ako sa kanya habang pabalik kami sa room namin. Na muli kami sinalubong ng mga intriga. Halos matunaw na kami ng mga tingin ng mga nakakarami. Lumapit ulit sa amin ang mga grupo ni Cardo. Talagang hindi yata nila ako tatantanan. Oh, hi Jackie. Grabe ang ganda mo talaga. Alam mo ba masyado ka maganda para dito sa boyfriend mo? Sa akin ka na lang, Jackie. Sigurado, liligaya ka. Nagsitawanan ang mga kasamahan niya. Biglang humigpit ang pagkakahawak ni Jackie sa bewang ko. Na-trauma na yata ito sa gulong sinapit namin noong nasaksak ako. Vice, kalma. Hindi ka pwedeng magpadala sa mga kulokoy na to. Ayaw namin ng gulo. Pasalamat ka. Hindi kita sinubong kay Dean kanina. Gusto mo ba talagang dumating tayo sa ganun? Tinatakot mo ba kami? Hoy, dapat lang kayo matakot. Hindi nyo ba alam na retired military tong airpat ng binabanggaan nyo? Baka gusto nyong mapadala sa Marawi, ha? Retired na pala eh. Alam mo, dahil sa ubod ng kayabangan mo, hindi ka na tuloy lumaki. Hindi bagay sa'yo yung kaangasan mo kasi ang pandak-pandak mo. Gustong pataasan tayo ng ihi, ha? Hindi nakapagsalita si Cardo sa tinura ni Vice. Marahil nagliit ito sa sarili dahil totoo naman kasing pandak siya. Ano? Natameme ka. Wala ka pala eh. Tabi nga. Matapang kong hinila si Jackie at nagpatuloy sa paglalakad. Grabe, di ko na-carry yun ah. Buti nga sa kanya. Babe, sana hinayaan mo na lang sila.
Baka balikan ka nun. Hindi na yun babalik. Kakausapin ko si Dean mamaya. Tama. Mas mabuti nga yung ganun. Ako, yung Carlo na yan. Gwapo pa naman. Kaya lang, ubod naman ng yabang. Babe, ayoko nang pumasok ka pa sa gulo, okay? Mahihimatay na ako talaga. Babe, relax. Kakababa lang nila ng jeep nang biglang umulan. Patakbo silang nagtungo at dali-dali silang pumasok sa loob ng boarding house. Grabe, lakas naman ng ulan. May bagyo yata. Babe, basang-basa ka. Minom ka muna ng water. Guys, tubig oh. Thanks, Jackie. Sa labas muna ako para makapagbihis muna kayo. Hindi, okay lang. Sa banyo na kami magbibihis, Vice. Oo, tara, para diretso ligo na. Ayoko makasipon. Ikaw, Jackie. Sige, susunod na ako. Babe, dito ka na kumain ha. Okay po. Basang-basa ang polo at sando mo. Wait lang, hanapan kita ng malaking t-shirt ko. Babe, pati yung brief ko basa. Pahiramin kita ng undies. Ayoko nga. Babe naman eh, may boxer shorts ka ba dyan? Eto kaya oh, kasya ba sa'yo to? Sige, pwede na yan. Huwag kong titingin na. Sus, ang arte. Sinuot niya muna yung boxer shorts bago yung jersey shorts ng nobya. Buti na lang mahilig sa jersey shorts si Jackie. Kaya lang medyo bitin pa rin pag sinuot ni Vice. Matangkad kasi ito at mahaba ang mga hita. Nagpatuloy sa paghalongkat ng cabinet si Jackie habang nagbibihis sa kanyang likuran ang nobyo. Babe, kasya na ba sa'yo tong t-shirt na to? Okay na yan, babe. Sige na, suot mo na yan. Nanatiling nakahubad si Vice habang masuring tinitingnan ang tahi niya sa katawan. Masakit ba? Hindi, tinitingnan ko lang. Ah, okay. Maliligo na lang din ako para makapagluto na. Babe, sandali lang. Nilalamig ako. Aniya, sabay yakap sa nobya. Dumikit sa mga balat ko ang hubad na katawan ng boyfriend ko. Napasingap tuloy ako nang tinampian niya ng halik malapit sa may tenga ko. Magbihis ka na. Babe ko. Tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan nang haplosin niya ang mga braso ko mula sa taas pababa. Napaharap tuloy ako sa kanya at ikinawit ang mga kamay ko sa leeg niya. Ano na naman po yung kakulitan na yan, babe? Pero imbis na sagutin ako, bigla na lang akong hinalikan sa lips. Para akong nalulunod sa kakaibang pakiramdam na bumabalot sa aming paghahalikan. Malakas man ang buhos ng ulan sa labas, ganon din kalakas ang katumbas ng pagnanasang pilit kong nilalabanan. Unti-unting humakbang ang mga paa niya, ako naman paatras ng paatras, hanggang sa nakasandal na ako sa aking likuran sa may pintuan. Grabe, ito na yata ang pinaka-intense na kissing-scene sa pagitan naming dalawa. Ewan ko kung anong nakain niya pero ramdam ko ang init ng bawat haplos at nampi ng mga labi niya. Wala akong lakas para sawayin siya o pigilan sa ginagawa. First time kong na-experience ang ganito sa isang lalaki. Para akong isang bangka na sumusunod sa isang bangkerong nagsasagwan. Kapwa kaming nakapikit habang ninanamnam ang bawat halik ng isa't isa. Napamulat na lang ako, bigla nang hawakan ni Vice ang alam niya na. Nashock ako na parang ewan. Gusto kong tumutol pero huli na ang lahat. Babe, yun lang ang tanging lumabas sa bibig ko. Umungo lang ito na parang walang narinig. Nakakadarang na talaga itong mga nangyayari. Para akong nanlalanta habang dinadama ang init ng kanyang mga palad. Masuyo, ngunit nag-aalab. Mas lalo lang itong nanggigil, kaya halos naiipit na ako sa may pintuan. Babe, I need you. Napapasinap na lang ako sa ginagawa niya.
Habang hinahalikan ako sa leeg, nasasabunutan ko tuloy siya. Nakakadala na talaga. Nakakalimutan ko bigla ang lahat. Bigla may nagising sa aming mga ulirat na may kumatok sa pinto. Dali-dali kong inayos ang sarili ko bago binuksan ang pinto. Maliligo ka, Jackie? Oo. Grabe, parang na ako mababaliw. Ang sakit sa puso ko, promise. Wala sa isip kong umabot kami sa ganun ni Jackie. Pero yun na nga, bigla na lang nangyari. First time nangyari sa amin to. Di ko kinaya yung gigil na nararamdaman ko. Mababali ako pag hindi ko na ilabas to. Kaya heto, kasalukuyan ako nagmo-move on sa banyo. Kapwa hindi nakatulog ang magkasintahang Vice at Jackie dahil sa mga nangyari. Magkatabi silang natulog sa boarding house ni Jackie kasi hindi pa rin tumitila ang ulan. Nakahiga na sila habang pinapakiramdaman ang bawat isa. Tulog na ang mga kasama nilang si Don at Mika. Alauna na yata ng madaling araw, pero gising na gising pa rin ang kanilang mga mata. Bakit ba kami umabot sa ganon? Ngayon ko lang napagtanto yung hiya sa kalooban ko. Di naman sa hindi ko ginusto yung nangyari, pero bigla kasi akong natakot. Baka sa susunod, mas matindi pa yung pwedeng mangyari. Oh my God, di pa ako ready. Hindi pa ako handang sumabak sa ganong estado ng relasyon. Pakiramdam ko tuloy kailangan ko yatang maging strict kapag kami lang dalawa magkasama. Kailangan muna namin magtapos ng pag-aaral bago namin gawin ang bagay na yun. Kasalukuyan akong nakahiga at nakatalikod sa kanya, pero alam kong gising pa siya. Nahihiya akong dumikit sa katawan niya, baka kasi uminita naman yung gabi naming dalawa. Naiilang na pati ako, kasi naman hawakan na niya ang maselang bagay na yun sa katawan ko. Napaisip tuloy ako kung ano kaya ang iniisip ng boyfriend ko. Baka hindi niya nagustuhan yung ano ko. Hala, ang sakit siguro pag pinulaan niya ito. Bakit pa kasi nangyari yun? Bakit ko hinayaang mangyari yun? Nakakahiya talaga. Ang tahimik naman ng babe ko. Galit kaya ito dahil sa ginawa ko. Naiilang naman akong i-approach siya. Kasi ang tahimik niya. Ang lalim pati ng iniisip niya. Gusto ko siyang iyakapin pero parang natatakot ko. Baka kasi sumakit na naman yung puson ko. Yung mga nangyari kanina, ulit-ulit pa rin rumihiristo sa utak ko. Hindi tuloy ako makatulog. Ngayon ko lang napagtanto. Ang lambot pala ng katawan ng babae. Hindi nakakasawang hawakan at taplosin. Mga labi niyang kay sarap halikan at kagatin. Ang mahalimuyak nitong bango kapag kinikis ko siya sa leeg. Yung mga bewang niya na maliit na kay sarap yakapin. Para akong baliw pa kanina. Kasi kusa na lang gumapang yung mga kamay ko sa mga, alam niyo na, paano ko nito makaka-move on dun sa nangyari sa amin ngayong hinahanap-hanap ko ang bagay na yun. Hindi ako nakatiis. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Babe, galit ka ba sa akin? Hindi. I'm sorry. Bakit ka nagsasorry? Kasi ginawa ko yun. Huwag mo na isipin yun. Sige na, matulog ka na. Hindi ako makatulog, babe. Ako rin. Babe, I love you. I love you too. Hinalik-halikan ko ang mabangong buhok niya. Ipinikit ko na ang mga mata ko habang yakap-yakap ko ang girlfriend ko. Kinabukasan, sabay silang pumasok sa school. Simula nung mga nangyaring, ang romansang namagitan sa kanilang dalawa ay naging mas maingat na ang ginawa ng dalaga upang maiwasan na maulit ang ganoong bagay. Sapagkat kapwa naman nilang alam kung ano dapat ang mas priority nila sa panahon ngayon. Mabilis lumipas ang mga araw, isperas ng kauna-unahang buwan ng kanilang relasyon. Habang nasa tambayan ang mga barkada at busy ang iba sa paggawa ng kani-kanilang mga report,
Tumigil si Jackie sa ginagawa at sinubukang lambingin ang seryosong si Vice. Excited na ako bukas. Saan kaya kami magdi-date ng babe ko? Ayoko masyadong magpaka-busy. Kailangan blooming ako sa mansari namin ni Vice. Hindi ko na kayang maghintay kaya kinulit ko na siya. Ginawit ko ang aking mga kamay sa braso niya. Babe ko, saan tayo bukas? Ha? Bakit? Anong meron? Ha? Hindi ba tayo gagala bukas? At saka na lang tayo gumala kapag hindi na tayo busy, babe. Ha? Ganun? Okay. Para akong nadismaya. Hindi ba nito naaalala kung gaano kaimportante ang araw na yun para sa aming dalawa? Biglang nalungkot ang aking puso. Ako lang pala ang nag-a-assume na magiging romantic ang araw na yun sa aming dalawa. Sinulyapan ko siya ulit. Masyado itong seryoso sa kanyang ginagawa. Nung pauwi na kami, sabi niya bibili na lang daw siya sa drive-thru para hindi na ako magluluto para sa kanya. Siyempre, sununod ko na lang din ang gusto niya, kaya heto, ang bigat-bigat na mga paa ko habang papasok ako ng kwarto. Okay ka lang, Jackie? Parang ang bigat-bigat ng gabi natin na nag-away kayo ni Vice. Ha, wala. Pagod lang. Hindi pa ako nakakapagbihis. Humiga na ako sa kama. Ang bigat ng pakiramdam ko. Gusto ko nang magpahinga.